والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب, nung nakarang araw ay napag-aralan natin ang pang-13 na lesson at nandito pa tayo sa part 1. Nabanggit natin na mayroon itong dalawang parte. Unang parte niya ay nakafocus siya sa kalalakihan at yung pangalawa naman ay para sa mga kababaihan. Tayo. Ang nakuha natin yung tamrin na ito, yung unang tamrin. Tayo. So ngayon inshallah subhanahu wa ta'ala ipagpapatuloy natin yung nasimulan natin sa part na ito. Tayo. Sabi dito sa pangalawa na tamrin, حول المفردات التالية التي حول المفردات التي تحتها خط إلى جموع كما هو موضح في المثال. Ibig sabihin ng حول ay ibahin mo, sabi niya, yung mga mufradat. Ibig sabihin ng mufradat ay yung mga kalimat allati tahtaha, na kung saan ay sa ibaba nito, ay sa ilalim nito ay meron siyang khat. Yung khat, yung linya. Ila jumu'in, ibig sabihin gagawin mo siyang jumu', yung jam'un. Gagawin mo siyang pangmaramihan. Kama huwa muwaddihun fil mithal. Kagaya ng kagaya ng nandito sa mithal. Type. Ayon sa mithal, sa example, sabi niya, man hadha ar-rajul. Sabi niya, man hadha ar-rajulu huwa hajjun. So ngayon, ang kalima na meron siyang underline ay yung kalima na ar-rajulu. Ang gagawin ngayon dito ay papalitan ito ng jama' at iibahin, papalitan rin yung mga dapat palitan dahil nakasalalay yung ibang mga kalimat dito sa kanya. Anong ginawa sa kalimat na rijal? Ay yung ginawa niya ay ginawa niyang ar-rijalu. Ar-rijal. Pero dahil iibahin yung, papalitan mo yung rajul ng ar-rijalu, ibig sabihin mga kalalakihan, ay kailangan mo ring palitan yung hadha ng haula. Dahil hindi pwedeng manatili ng hadha na yung tinuturo mo ay maraming kalalakihan. So kailangan mo rin palitan yung kalima na tumutukoy para sa marami. O di kaya para pang turo sa marami. At ganun pa rin kung sino yung mga lalaki na yun, kailangan mo ring palitan yung damir para sa kanila. Yung pangtukoy para sa kanila, kagaya ng huwa. So kailangan palitan mo rin siya ng hum. At yung kalima na hajjun, dahil ito naman yung rijal, kasi sinagot siya na hum, o di kaya kagaya dito, hum, ar-rijal. Sino yung rijal na yun? Yung mga hujjaj. So yung hajj, pinalitan ng hujjaj. So maraming naiiba dito dahil lamang sa isang kalima na gusto mo siyang palitan. Hindi pwedeng manatili ng hadha, yung kalima na hadha, pag pinalitan mo yung rajul ng rijal.
Hindi rin pwedeng manatili yung huwa. Hindi rin pwedeng manatili yung hajj. Yung hajjun. Dahil yung rijal ay napalitan. Taib. So, kagaya ng sa misal, na man hadha rajulu huwa hajjun, man haula'i rijalu hum hujjajun, hum hujjajun. Taib. Dito sa unang tamrin, una niyang pagsusulit dito sa baba. Sabi niya, min ayna hadha talib? Huwa min al-Hindi. Min ayna hadha talib? Huwa min al-Hindi. So ngayon yung papalitan dito yung kalima na at-talib. Ano yung jam'un ng talib? Sino yung nakakaalam? طلاب Tullab, naam. Tullab. So ngayon, kailangan nating gawing tullabun yung talib dito. Kaya lang, meron siyang alif walam, sasama pa rin yung alif at saka lam. At tullabo. So, ang mangyayari, kailangan din natin palitan yung tinatawag na hada. Yung tinatawag na man, hindi na ito papalitan. Yung ay na, hindi na ito papalitan. Yung papalitan lamang yung hada at saka yung talib. So, ang mangyayari, min ay na, itong min ay na, haulai at tullabo. Ang mangyari dyan ay magiging haula na yung hada. Min ayna haula at tullabo. At yung kalima na huwa ay kailangan siyang palitan ng hum. Min ayna haula at tullabo. Hum minal hindi. Hum minal hindi. Taib. Min ayna haula at tullabo. Hum minal hindi. Mula saan itong mga mag-aaral na ito, o di kaya mula saan ang mga mag-aaral na ito? Sila ay nagmula ng India. Sila ay nagmula ng India. Taib. Dito sa kabilang page. Sino yung may kakayahan na magsagot para sa pangalawa? Tafaddal ya akh Sa'aduddin. Yung sabi dito ay natajiru al-kabiru huwa fi suqi. Taib. Tafaddal ya akh Sa'aduddin. أين التاجر الكبير هو في السوق. Yung Naam. jama' niya po is أين التجار الكبار Naam. هم في السوق. Ahsan. Ano po yung kahulugan nito? Nasaan ang mga mga malalaking negosyante? Naam. Sila ay nasa sa bayan. Yung pamilihan. Pamilya niya. Naam. Kasi yung sok, yung kalima na sok ay yung ano talaga ng kahulugan ng sok ay pamilihan. Yung kung pupunta ka ng mall, tinatawag rin yung mall ng sok. Pupunta ka doon sa mga, kung nasa Maynila ka, pupunta ka ng Quiapo, pupunta ka ng Divisoria, pupunta ka ng tawag nito, anumang lugar na marami kang mabibili doon. Ang tawag doon ay sok. Kaya yung tinatawag, yung palengke, tinatawag siyang sok dahil marami kang mabibili doon. Yun ang tinatawag na sok. Kahit yung mga ukay-ukay, pag pumasok ka sa lugar na maraming mga mga damit na pwede mong mabili, tawag doon ay sok. Kaya yung iba, ginagawa nilang para maging specific doon sa palengke na pamilihan ng isda, tinatawag nilang sukus samak. Sukus samak. O di kaya sukul malabis. Kung doon naman sa mga damitan. Taib. Ahsan ya akh Sa'aduddin. Sabi mo ay natujarul kibaru hum fi suqi. Naam, tama po yan. Yung jama' ng tajir
tujjar. Yung jama' ng kabir, kibar. طيب yung jama' naman ng huwa, hum. طيب تفضل يا أختي حسنة رقم 3. بسم الله. أين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. نعم. أين المدرسون الجدد؟ الجدد جدد. الجدد الجدد. الجدد هم lahat ng الجدد. هم عند المدير. hum indal mudiri. Naam, ahsanti. Ano po yung kahulugan niya? Nasaan ang mga estudyanteng bago? Sila Mudarris. ay nasaan ang mga gurong bago? Sila Naam, ay nasa mudir. sila ay nasa mudir. Ahsanti ya ukhti Hasana. طيب. Ibig sabihin yung kalima na al-mudarris ay yung kanyang jama ay mudarrisun. Al-mudarrisuna. Yung kalima naman na al-jadidu, yung jama na ay al-jududu. Yung jama naman ng huwa ay hum. طيب أحسنت. تفضل يا أخ دلسون رقم 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين الطالب أين الجديد؟ الطالب أين أين الطالب أين أين الطالب الجديد؟ جديد. هو جديد. هو في الفصل. Yung ano niya sir, jama niya sir, Sheikh, أين طلاب الجدد؟ نعم. هم في الفصل. نعم أحسن. Ano po yung meaning nito? Ay nasaan ang mga estudyanteng bago? Naam. Huwa fil fasli. Sila ay nasa room, Sheikh, room. Classroom. Sila ba? Classroom. Dahil may alif. Sila ba Opo. ay nasa classroom? Naam. Ahsanta ya akh Dilsun. So yung talib, yung jama' niya ay tulab, yung jadid ay judud, at yung huwa ay hum. Naam. Ahsan. تفضلي يا أختي خديجة المصطفى رقم 5. تفضلي. Nakamute siguro yung mic mo or ano ba? Or mahina yung signal? Or nakamute? Teb, dito muna tayo kay Ukhti Wahida. Habang hindi pa nakaano siya, no? بسم الله. Teb. هذا الطالب غني؟ لا، هو فقير. Naam. هؤلاء May الطلاب alif tayo. غني. So, tama pa rin yung alif. هؤلاء الطلاب غني. Yung Tama po. tulab, yung gani ay mufrad. So, kailangan mo rin siyang gawing Gani. jama'. Hindi ko alam yung mufrad ay jam'o ng gani. Agniya. Agniya. Okay. Naam. Haula'i tullabu Meron agniya. siyang alif. Ula. Ay, oo nga pala. May alif pala doon. Naam. Haula'i at-tullabu agniya'u. La, hum fakirun. Yung fakir na mufrad, kailangan mo rin siyang gawing jama'. Para? Fuqara, naam. Ayan. Fukara. Naam, hum fuqara. Naam. Ano po yung meaning nito, ng jumla na ito? Yun ba
Sandali. Ah, Yun ba estudyante na mayaman? Mayaman? Hindi. Siya'y mahirap. sila, hum, Dito, sila, sila ay mga dito pala siya. Dito pala. Okay, okay. Haulai at-tullabu agniyao. Sila ba ay ang mga mga estudyante na mayaman? ang mga estudyante ito ba ay mga Okay. kasi yung Ang mga haula estudyante, ito. ang mga estudyante na ito ay mayayaman? Hindi. Sila ay mahihirap. Para Naam. At pwede rin sabihin na ito bang mga estudyante ay mga mayayaman? La, hum, fuqara'u. Hindi. Sila ay mga mahihirap. Naam. Ahsanti ya ukhti Wahida. So, yung talib, yung jama' niya ay tulab, yung hada naman ay haula, yung ghaniyun ay agniya, yung faqirun ay fuqara, yung huwa ay hum. طيب أحسنتي. طيب تفضل يا أخ عبد العزيز رقم 6. Assalamualaikum ya. عليكم Try lang السلام ya Sheikh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Man نعم. hada rajulu huwa daifun. نعم. Man hula rijalu. من هؤلاء Man huwa من هؤلاء rijalu. نعم. Hum daifun. Check Hum. yung daifun, di ko alam yun. ضيوف Yung ضيوف hum duyufun. نعم. ضيوف نعم. Ano po yung meaning nito? Sino yung mga taong ito? Naam. Ahsant. Sino yung Sila ay mga sino ang mga kalalakihang ito? Kasi yung mga rajul, kalalakihan mga ito. rijal, kalalakihan. Naam. Sino itong mga kalalakihan ito? Naam. Sila ay mga bisita. Sila ay mga bisita. Ahsant. Ahsant ya akh Abdul Aziz. Taib. So yung rajul, yung jama' niya ay rijal, yung daifun ay duyufun. Daifun, duyufun. Andyan na ba si si Ukhti Khadija Al-Mustafa? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rakam 7. Iyakun kabirun. Naam. Huwa talibun bil jami'ati. Naam. Shik, wala pa ako masyadong ano dito. Yung kalima na akh, yung li, wala ka nang gagalawin dito. Yung akh, ano po yung jam'un ng akh? Meron tayong dalawang jama' ng akh. Pwede siyang ikhwan, pwede siyang ikhwa. Ikhwan. Ikhwan, pwede rin ikhwa. Taib. Yung kabirun, ano yung jama' ng kabirun? Hindi naman siya kabiratol. Yung jama' ay kibarun. Kibarun. Taib. Kibarun. Okay. Pag gagawin mong marami yung huwa, ano yung sasabihin? Hum. Yung talib, kung pang jama'. Tulab. Sige daw. So, try mo daw. Li ikwa. Li ikhwatun. Li ikhwatun. Kibarun. Naam. Hum talibu bil jami'ati. Tulab. Hum tulab bil jami'ati. Hum tulabun bil jami'ati. Naam. Ahsan. Naam. Li akhun, li ikhwatun, udik ya li ikhwanun, kibarun, hum tulabun bil jami'ati. Tayo, ano po yung meaning nito? Yung li ay meron akong
Yani, I have an elder brother or older brother. Oh, opo. Older. Brothers. Yes. Older brothers. Older brothers, and he is a university student. Siya ay estudyante sa universidad, ganun. Home. Magiging home na ito. Home to love. Sila, Na, yes. sila ay Sila ay estudyante sa universidad. university. Naam. Ahsan. Meron akong mga kapatid na mga malalaki. Sila ay mga estudyante sa university. Teb. Ahsan. Ahsanti ya ukhti Khadija. Naam. Kailangan lang ng pagsasanay sa mga kalimat patungkol sa kanilang mga jama. Teb. Sa rakam 8, meron pa bang ano? تفضل يا أخ سعد الدين. أين صديقك ذهب إلى الكعبة للجمع مكتبتي. نعم. ذهب إلى المكتبة للجمع. أين أصدقاؤك؟ نعم. ذهبوا إلى المكتبة. نعم أحسن. أين أصدقاؤك ذهبوا إلى المكتبة. Ano po yung meaning nito, ng jumla na ito? Nasaan ang mga kaibigan mo? Sila ay tumungo sa library. Library. Naam, library. Dhahabu ila al-maktabati. Umalis sila patungo ng library. Naam, ahsan. Jazakillahu khairan ya akh Sa'aduddin. Rakam 9. Balik natin kay akh Dilson. Akh Dilson, dyan mo siya. Assalamualaikum Syekh. Salam. Number 9. Muhammadun lahu ibnu sagirun huwa talibun fil madrasati. Naam. Sheikh, hindi ko pa masyadong kabisado sa sagar, Sheikh. Yung sagirun sagir na na ba, Sheikh, yung ano? sigarun. Sagirun sigarun. Sigar, Kabirun kibarun. Tawilun tiwalun. Kasirun kisarun. Magkatunog yan sila lahat. Sigarun. Muhammadun ay Naam. Lahu. Muhammadun lahu ibnu Yung ibn. sigar. Yung kalima Ay, na ibn ay gagawing jama. Yan yung priority dito kasi yung may underline. Ibnu Muhammadun lahu yung jama ng ibnun na abna'u. Muhammadun lahu abna'u sigarun abna'un sigarun hum tullabun fil madrasati. Naam, ahsan. Muhammadun lahu abna'un sigarun hum tullabun fil madrasati. Naam. Ano po yung meaning ng jumla na ito after mong binago? Si Muhammad ay anak na maliit. Si Muhammad lahu, yung lahu ay anong ibig sabihin ng lahu? Para mong sinabi li, laka, lahu. Si Muhammad ay anak ko na maliit. Si Muhammad ay yung lahu. Saan babalik yung ha dito sa lahu? Babalik siya kay Muhammad. Ibig sabihin si Muhammad ay meron siyang mga si Muhammad ay meron siyang anak na maliit. Mga anak
Mga Abna. anak na maliit. Maliliit. Mga Sigar. anak na maliliit. Naam. Si Muhammad ay may mga anak na maliliit. Naam. Sila ay mga mag-aaral sa madrasa. Sa madrasa. Naam. Ahsan. Si Muhammad ay meron siyang mga anak na mga maliliit. Sila ay mga estudyante sa paaralan. Sa madrasa. Naam. Shukran ya akhi Dilson. Jazakallahu khairan. طيب يا أختي حسنة رقم 10. الزميل كمجتهد. نعم هو مجتهد. الزملاء كمجتهدون. نعم هم مجتهدون. Naam, ahsanti ya ukhti Hasana. Ano po yung meaning nito? Ang mga classmate mo ba ay magagaling? Mga Oo. masisipag? Mga masisipag? Oo. Mga masisipag sila? Sila ay mga masisipag. Sila ay mga masisipag. Naam, ahsanti ya ukhti Hasana. طيب. Dito po sa pangatlong tamrin, sabi dito, adif al-asma al-atiyah marratan ila ismin zahirin wa ukhra ila damirin kama huwa muwaddihun fil mithal. Kama huwa muwaddihun fil mithal. طيب. Ito ay sabi dito, dugtungan mo, sabi niya, yung mga pangalan na sumusunod. Minsan, marra ay tawag nito, yung isa ay dugtungan mo siya ng isim zahir, yung clear na pangalan. Yung isim zahir, kagaya ng Muhammadun, Zaidun, o di kaya kung pangalan ng mga mga profesyon, example, Mudarrisun, yan po yung mga isim zahir. Wala pong hindi po sila ibig sabihin direct na pangalan, isim zahir. Taib. Wa ukhra ila damirin. Yung pangalawa naman ay damir, kagaya ng yung ya, yung kaf, yung ha, yung ka, yung ha, at saka yung ha na pang babae. Yung ho at saka yung ha. Naam. So, kagaya ng nakalagay dito sa mithal. Kung tutuusin, yung part na ito ay may kaugnayan siya sa usapin patungkol sa mudaf at saka mudafun ilayhi. Ito na po yung khulasa ng mudaf at saka mudafun ilayhi. Na yung mudaf at saka mudafun ilayhi, na yung mudaf ay minsan yung dumudugtong sa kanya ay isim zahir, yung malinaw na pangalan. Pangalawa naman na dumudugtong sa kanya, yung nagiging mudafun ilayhi ng mudaf ay yung tinatawag na damir. Yung tinatawag na damir. Kagaya ng ya, kagaya ng kaf, kagaya ng hu, kagaya ng ha, o di kaya ng hum, kung marami. Kung kaf, kung marami na kum. Kagaya ng nailahad dito sa tawag nito mithal. Sa example, may kalima dito na abnaun. Sabi niya, abnaun. So, ang ginawa niya, dinugtungan niya ng isim zahir. Anong isim zahir dito? Yung Muhammad. Pangalan siya na klaro. Abna'u, ang ginawa niya, abna'u Muhammadin. So, ito na yung naging resulta niya. Naging mudafun ilayhi na siya. Kasi, yung abna, ito yung pagmamayari. Muhammad, siya yung may-ari. Mudafun ilayhi. Ang mga anak ni Muhammad. Abna'uhu, ito naman yung pangalawa. Abna'uhu. Yung hu dito, ito yung damir. Na ito minsan yung pangalawang uri ng mudafun ilayhi na kumakabit sa mudaf. Minsan damir lamang. Hindi mo matukoy ng diretsyo kung sino yung hu dito. So, kailangan mo hanapin dito sa before ng jumla. Taib, yan tinatawag na damir. Pangalawang uri ng mudafun ilayhi na kumakabit sa mudaf.
abna'uhu. Yung tinatawag na abna'uhu, anak niya. Yung pagsabi mo na mga anak niya, yung niya, ay hindi mo alam kung, hindi mo matukoy diretso, hindi siya clear na pangalan kung sino siya. Hindi kagaya ng sasabihin mo, abna'u Muhammad, na automatic na nabanggit na si Muhammad yung tatay ng mga anak na ito. Pag sinabi mo abna'uhu, ay yung ho, nakasalalay lang doon yung parang tinutukoy mo is si Muhammad. Pangtukoy lamang na si Muhammad. Hindi siya talaga kagaya ng pangalan ng Muhammad. Taib. Pero si Muhammad pa rin siya. Taib. So, dito sa asma, dito sa asma'un, tapos meron tayong kalima na at-tullabi, meron naman tayong kalima na hum. So, anong gagawin? Ang gagawin dito ay asma'u at-tullabi. Gagawin kong asma'u at-tullabi. Sulat natin para makapag-take note kayo, tayo. Asma'u at-tullabi. Ganyan na po sa asma'ut tullabi. Pangalawa naman ay asma'uhum. Ganyan, asma'uhum. Asma'uhum. So, ganyan. Dito sa, pag sinabi mong asma'ut tullab, mga pangalan ng estudyante, mga pangalan ng estudyante, mudafun ilayhi pa rin. Yung asma' mudaf, yung tullab mudafun ilayhi. Kailangan parating kasra. Pag isim zahir, makikita mo yung kasra. Pag damir, hindi mo makikita yung kasra. Taib. Asma'uhum, yung asma'uhum ay mga pangalan nila. Mga pangalan nila. Taib. Sino sila? Yung mga tulab pa rin. Kaya lang hindi direct na pangalan. Hindi kaya ng tulab is clear siya na pangalan. Ngayon, sino yung magta-try dito sa kalima na zumala? Sa kalima na zumala. Taib. تفضلي يا أختي وحيدة. Bismillah. نعم. Zumala, Hamidin, نعم. Zumala, sabi mo ay zumala'u hamidin at pangalawa ay zumala'uka. Zumala'uka. Taib. Tama ba? Yun ba yung sabi mo? Hindi ko sure. Kung yun ang sabi mo kasi medyo na ano yung boses mo kasi siguro yung signal. Pero yun po yung tama. Yun po yung tama. Zumala'u hamidin at zumala'uka. Naam. Dito sa zumala ay magkakaroon na siya ng yung hamza dito, yung hamza ay papatong na siya sa wow, zumala'uka. Ganyan. Taib, zumala'uka. نعم أحسنت يا أختي وحيدة. طيب تفضلي يا أختي حسنة. أصدقاء. كلمة أصدقاء. أصدقاء المدرس أصدقاؤه. أصدقاؤه نعم. So yung asdiqa dito ay ganun pa rin. Papatong siya sa wow. Asdiqa. Ganyan, asdiqauhu. Papatong pa rin siya sa wow. Type. Asdiqaul mudarrisi, mga kaibigan ng mudarris, ng guro, at mga kaibigan niya. Mga kaibigan niya. Naam. So yung una, yung mudarris ay, ito yung mga zahir. Yung tulab, hamid,
mudarris, ito sila yung tinatawag na isim zahir. Yung klarong pangalan. Hindi yung parang kung sa ano pa, yung pasumbingay ba. Hindi yung parang ginagamitan mo lang siya ng parang sinasabi mo, yung tao na yun ay ganito, ganito, ganito. Pero yung pagsabi mo yung tao na yun, walang klarong pangalan, hindi siya clear. Pero pag sinabi mo si Muhammad ay ganito siya, ay automatic ay clear yung pangalan niya. Taib. So, ahsantum. Jazakumullahu khairan. Dito naman tayo sa pang-apat na tamrin. Sabi dito ay iqra al-mithal thumma hawwil al-jumal al-atiyah mithlahu. Basahin mo yung mithal at i-convert mo siya. Gawin mo yung jumla ng mga sumusunod ng kagaya niya. Ngayon, yung sa mithal, sa example niya ay at-talibu dhahaba ila al-mat'ami. Ang estudyante ay pumunta patungo ng kainan doon sa mga restaurant o di kaya sa canteen. Right? Yung mat'am, yung kainan. Ang ginawa dito sa pangalawa ay ginawa niyang jama. At yung apektado talaga dito yung tinatawag na fi'il. Yung pinakashahid dito yung fi'il. Sabi niya at-tullabu dhahabu, dahil yung tulab marami. Kagaya ng sabi natin, hindi pwedeng manatili ng dhahaba yung kalima na dhahaba. Maliban na lamang ay papalitan, dadagdagan mo siya ng waw at saka alif sa kanyang dulo para siya yung tatayo bilang tulab. Taib. Dhahabu at-tullabu dhahabu ila al-mat'ami. Ang mga estudyante ay pumunta sila ng kainan. Patungo ng kainan. Pumunta sila patungo ng kainan. O di kaya doon sa kainan. Taib. Tingnan natin dito sa kasunod na ano. Nakalagay dito, at-talibu jalasa fil fasli. At-talibu jalasa fil fasli. Try natin kay Dilsun. At-talibu jalasa fil fasli. Naam. At-tullabu julusun fil fasli. Jalasu. Jalasuna. Tama ba, Shek? Jalasu lang, wala na. At-tullabu jalasu fil fasli. Naam. At-tullabu. Ganito po yun. Tulat natin. At-tullabu. At-tullabu jalasu fil fasli. Ganyan. Ano po yung kahulugan nito? Ya Dilsun. Yung sa na Shek, sa Jama na Shek, Naam. ay kung ang mga estudyante ay nakaupo sa classroom. Sa classroom. Naam. Naam. Sahih. Taib. Shukran. Jazakallahu khairan. Taib. Sa pangalawa, sino ba yung iba naman? Itong mga tahimik lang dito. Maraming tahimik dito. Si Akh Walid. Ya Akh Walid. Aina anta ya akhi? Asmi'na sawtak. Parinig mo sa amin yung boses mo. Alaikum Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب رقم 2. اقرأ أولا ثم الإجابة. Halaga na yan. Yan yung al-mudarris. نعم. المدرس خرج من المدرسة من المدرسة. من المدرسة. نعم.
Tapos gagawin jama' yung mudarris at saka yung kharaja. Yung mudarris yung mudarris ay magiging al-mudarrisun. Tapos yung kharaja, kagaya ng ginawa natin sa jalasa, at dudugtugan sa ng waw at saka alif. Sahib, tafaddal. المدرسون و Kharaju, al-mudarrisun وأخر kharaju, والمدرسون al-mudarrisun. وخرجوا Walang أي waw. Al-mudarrisuna kharaju. المدرسون خرجوا من المدرسة. Taib. Ano yung kahulugan ng jumla na ito? Ang guro ay lumabas Naam. patungong Yung min. madrasa. Yung min. Ay, min. Yung guro lumabas doon sa madrasa. Min. Ano po yung kahulugan ng min? I mean, sino? Man yun, man. Saan? Ay, saan? Min, mula. Ay, mula. Paring lang. Ang guro ay lumabas mula sa madrasa. Pero dahil ay jama' na siya, al-mudarrisuna kharaju min al-madrasati, ang mga guro ay lumabas sila mula sa paaralan. Mula sa Ayun. paaralan. Naam. Syukran laka ya akh Walid. Rakam Ano, sir? 3. Ya man? أختي نور حنيفة، هل أنت موجودة؟ أختي خديجة لونتو، هل أنت موجودة؟ يا أختي سلمية، هل أنت موجودة؟ Parang wala. طيب bigyan natin kay أختي خديجة المصطفى. أستاذ أنا مستمع. طيب تفضل يا أختي خديجة المصطفى. Okay. بسم الله. التاجر ذهب إلى السوق. نعم. التجار ذهبوا إلى السوق. نعم. أحسنت. Ano po yung meaning nito? Ang negosyant and the merchant went to the market. Taib. Yun ay para sa mufrad. Kung jama'. Ang plural na siya, Sheikh, di ba? Opo. Tujar. So, yun yung sasagot ay plural na siya. Ang mga negosyante. Naam. Yes, ang mga negosyante went to the market. طيب أحسنت يا أختي خديجة. طيب. Dito naman sa panglimang tawag nito, exercises natin sa tamrin. Ay sabi niya dito, iqra waktub. Basahin mo at isulat mo. Pero wala naman tayong susulat dito. Dahil nakasulat naman to. Pero yung isulat dito ay pwede yung mga harakat. Mag-take note na lang kayo ng mga harakat dito. Yung, alam nyo ba na pagdating sa lugha Arabiya ay minsan yung binibigyan ng diin pagdating sa mga haraka, yung patungkol sa fatha, kasra, dhamma, sukun, ay yung mga dulo, yung mga nasa dulo ng mga kalima. Kasi doon po ay yun po yung trabaho ng grammar sa Arabic, yung tinatawag na nahu o di kaya kawaid. Doon po siya
focus sa dulo ng tawag nito, mga kalimat. So kaya nakasalalay sa kanila yung pagiging tama ng kahulugan, kagaya ng mga fi. Wala silang ibang papalitan dyan, maliban na lamang yung dulo. Diba? Yung mga min. Pero may mga kalimat na hindi naman nila kayang palitan. Kasi hindi naman naiiba yung sa dulo nila. Sa number 1, at-tullabu fil fasli. At-tullabu fil fasli. Ang mga estudyante ay nasa loob ng classroom. Tingnan nyo yung fasli. Ay dahil sa fi. Yung asal niya ay faslo. Walang ibang naiba kung hindi yung lam lamang. Walang nangyari sa fa, walang nangyari sa sad. Maliban na lamang sa lam. Kasi yung tinatawag na kawaid o di kaya nahu ay nakafocus siya sa dulo ng kalima. Yung sa panghuli na harf. Pangalawa ay man haula'il aulad. Man haula'i al-auladu. Kalima al-auladu. Kasi minsan pwede siya maging auladi. Pwede siya maging aulada. Pero yung dal, auladu. Sino itong mga batang ito? O di kaya sino ang mga batang ito? Ahum abnauka? Sila ba ay mga anak mo? La. Hum abnau akhi. Hindi. Sila ay mga anak ng kapatid ko. Sila ay mga anak ng kapatid ko. Pangatlo, man haula'in nas? Hum hujjajun min Turkiya. Sino ang mga taong ito? Ang nas, yung kalima na an-nas, mga tao. Pag ito yung jama ng insan. Pag sinabi mong insanun, ay mufrad, isa. Pag sinabi mo namang nasun o di kaya an-naso, kagaya ng nabanggit sa suratun nas. Qul a'udhu birabbin nas. Sabihin mo, o Muhammad, a'udhu birabbin nas. Ako ay magpapadipinsa sa birabbin nas. Rab, sa Panginoon ng mga tao. Birabbin nas. Mga tao. Man haula'in nas. Sino ang mga taong ito? Sila ay hum hujjajun min Turkiya. Mga haji. Lahat ba nakakaintindi ng haji? Hindi ko alam yung Tagalog ng hujjaj. Ano yung Tagalog ng hujjaj? Ito yung mga tao na nag-hajj. Pero yung literal na meaning sa Tagalog, hindi ko po alam. Pero ito po yung mga tao na nag-hajj. Kung sa Bangsamoro pa, mga haji. Ito ay mga haji. Kagi. Mga kagi. Sa mga Maguindanao. Mga kagi. Na nagmula sa Turkiya. Kung yung kagi ay gagamitin sa basa namin, ay yun po yung tinatawag na yung kwaknit. Ano ba yung ano? Yung kagi. Sa Ibisaya, yung kagi ba? Kagi. Yan, yung kagi. Pag sa Maguindanao, yung haji ay kagi. Pang-apat ay natujaro, na saan ang mga negosyante. Dhahabu ila suki. Tingnan ninyo, yung tajir, marami. So, kailangan yung dhahaba, kailangan mong lagyan ng waw at saka alif. Kasi, itong tinatawag na waw at saka alif, ito kasi, ito yung tatayo ngayon kasi bagong jumla na po ito. Ngayon, hindi mo na mababanggit dito pwedeng hindi mo nabanggitin yung tujar dito. Pero,
merong papalit para sa kanya. Kagaya ng yung waw bilang tujjar. Ang hulugang sila. Dhahabu, umalis sila. Sino sila? Yung tujjar. Kasi pag tinanggal mo yung waw, pwede. Sasabihin mo, dhahaba at tujjaru ila suki. Kasi yung waw dyan siya yung tumatayo bilang tujjar. Kaya hindi mo pwedeng manatiling dhahaba, walang waw at saka alif, na samantala yung tinutukoy mo na umalis yung tujjar. Taib. Aina at tujjaru dhahabu ila suki. Umalis patungo ng pamilihan. Taib. Panglima, man haula'i ar-rijalu hum duyufun. Man haula'i ar-rijalu hum duyufun. Sino ang mga taong ito? Rijal. Sino ang mga lalaking ito? Kasi yung rajul, lalaki, rijal, mga kalalakihan. Sino ang mga kalalakihang ito? Sila ay mga bisita. Duyufun, jama' ng dayfun. Rijalun, jama' ng rajulun. Taib. Pang-anim, al-fallahuna fil hukuli wa abna'uhum fil madrasati. Fil madrasati. Al-fallahuna, ang mga farmers, ang mga magsasaka, fil hukuli, ay nasa kabukiran, wa abna'uhum fil madrasati, at ang mga anak nila ay nasa paaralan. Yung hukul, yung bukid. Bukirin. Tama ba yun? Yung bukirin, mga bukid. Kung saan makikita mo nandun yung mga magsasaka. Taib. Ang mga magsasaka ay nasa kabukiran at yung mga anak nila ay nasa paaralan. Pang-pito naman, rakam 7, ay natulabul jududu. Nasaan ang mga estudyante na mga bago? Ba'duhum fil fasli. Ang iba sa kanila ay nasa classroom. Wa ba'duhum indal mudiri. At ang iba sa kanila ay nasa mudir. Siguro pinatawag ng mudir. Kaya nandun sila sa mudir. Type. Rakam 8, a'mami tujjarun kibarun. Yung kalima na a'mam, nakabitan siya ng ya. Yung ya dito ay ako. Ako na nagsasalita. A'mam, jama' ng ammun. Ammun. Yung tito mo o di kaya uncle mo na kapatid ng tatay mo. A'mam, marami sila. Yung mga uncle ko, tujjarun kibarun. Mga malalaking negosyante. Tayo, pang-9, rakam 9, haula ikhwati. Haula ikhwati. Yung ikhwa, nakabitan siya ng ya. Nakabitan siya ng ya. Yung asal niya ay ikhwatun. Ta'al marbuta yung ta. Pero dahil nakabitan siya ng ya, na kung saan ay nangangahulugan na ana, ako, ay nagiging open na yung ta. Hindi na siya ta'al marbuta. Kung hindi, babalik siya ng normal na ta, kagaya ng alif, ba, ta. Yung ta na kasunod ng ba, na open. Taib, ikhwati, sila ay haula, ito ay mga kapatid ko. Ito ay mga kapatid ko. Pang-10, aina abna'u kaya Ali. Aina abna'u kaya Ali. Nasaan ang mga anak mo o Ali? Ya Aliyu. Yung Ali, hindi mo pwedeng sabihin na Ali yun dahil saya. Tingnan nyo yung naiiba lang dito ay yung tinatawag na damma. Mag-isa lang yung damma. Anong dahilan? Dahil sa ya. Dahil sa ya. Taib. Hum fid dukkan. Sila ay nasa tindahan. Sila ay nasa tindahan. Taib. Kung isang tindahan lamang ay hindi siya matatawag na souk. Pero pag nasa isang lugar, tapos napakaraming tindahan, ang tawag doon ay souk. Pamilihan na yung tawag doon. Marami kang mabibili. Maraming tindahan, maraming mabibili.
So, yung tawag ng pamilihan. Yun ang suq. Pang-11, at-tullabu al-kibaru fil mal'abi wat-tullabu as-sigharu fil fasli. Ang mga estudyanteng mga malalaki ay nasa mal'ab. Yung kalima na mal'ab, mim po itong nasa, mim po yan. Ito, mim. Fil mal'abi, yung mal'ab ay yung laruan, yung lugar na pinaglalaruan. Lahat ng lugar na pinaglalaruan, mga basketball court man yan, o di kaya tennis court, o di kaya volleyball court, o di kaya laruan ng mga bata na lugar, yung mga park na may mga maliit na laruan, mal'ab po yung tawag dyan. Mal'ab yung tawag dyan. So, sabi niya, ang mga estudyanteng malalaki ay nasa playground o mal'ab. At yung mga tulab na mga maliliit, yung mga estudyanteng mga maliliit ay nasa classroom. Kawawa naman sila. Hindi nakapaglaro. Taib. Pang-11, haula'il fityatu ikhwatun. Ang itong mga binatilyo ay magkakapatid. Itong mga binatilyo ay magkakapatid. Yung fitya, al-fityatu, jama' siya ng fata. Fata, yung binata. Ikhwatun, jama' ng akhun. Abuhum imamu hadal masjidi. Abuhum imamu hadal masjidi. Tingnan niyo yung imam, magkaiba po yan sa amam. Dahil yung amam, kung magiging amam ito ay dapat yung hamza ay nasa itaas. Pero dahil nasa ibaba, ay mababasa natin siya na imamun. Abuhum imamu hadal masjidi. Ang tatay nila ay imam sa masjid na ito. Sa masjid na ito. Pang-13, haula'ir rijalu falahuna min qaryati. Ang mga lalaking ito, o di kaya ang mga kalalakihang ito, falahun, mga magsasaka, mga farmers, min qaryati, mula sa aming baryo. Mula sa aming baryo, qaryati. Yung asal niya ay qaryatun, nadugtungan siya ng ya, na kung saan nangangahulugan na ana, qaryati. Naging qaryati dahil sa ya. At naging open na yung ta'al marbuta. Kasi yung qarya ay yung ta' dyan ay ta'al marbuta, qaryatun. Pero dahil may ya, naging qaryati, naging open na yung ta'. Taib. Taib. Kasunod niya ay 14, ay natullabul jududu. Nasaan ang mga estudyanteng mga bago? O di kaya nasaan ang mga bagong estudyante? Sabi nila akhraju, yung alif dito, akhraju, lumabas ba sila? Lumabas ba sila? Naam, kharaju sila. Naam, oo. Kharaju, lumabas sila. Wa dhahabu, at umalis sila ilal maktabati. Patungo ng library. Patungo ng library. So yung al-judud, jama' siya ng jadid. Kharaju ay yun yung asal niya ay kharaja, naam. At yung dhahabu, yung asal niya ay dhahaba. Taib. 15, ahaula'il atibba muslimuna. Ahaula'il atibba muslimuna. Naam, hum muslimuna. Ang mga doktor ba na ito ay mga Muslim? Ang mga doktor ba na ito ay mga Muslim? Naam, oo. Sila ay mga Muslim. Sila ay mga Muslim. 16, li abnaun sigarun. Meron akong mga anak na maliliit. Ba'duhum fil madrasati al-ibtidaiyati. Ang iilan sa kanila ay nasa paaralan ng elementary, ibtidaiya. Wa ba'duhum fil madrasati al-mutawassitati. At ang iilan sa kanila ay
nasa paaralan ng junior high school. Yung mutawassita. Yung sa pagitan ng elementary at saka high school na. Dito naman sa pang-anim na tamrin. Taib. Yung kalima na, sabi niya, uktub jam'al kalimat al-atiyah. Uktub al-kalimat, jam'al kalimat al-atiyah. Isulat mo, sabi niya, yung mga jama' ng mga kalimat na ito. Mga kalimat na ito. Ay, sabi dito, may kalima dito na kabirun, muslimun, rajulun, ibnun, dayfun, fata, hajjun, akhun, saghirun, tawilun, ghaniyun, faqirun. Taib. So yung kabirun, yung jama' na kibarun, yung muslimun, muslimuna, yung rajulun, rijalun, yung ibnun, abnaun, dayfun, duyufun, fata, fityatun, hajjun, hujjajun, akhun, ikhwatun, or ikhwanun, saghirun, sigarun, tawilun, tiwalun, ghaniyun, aghniya'u, faqirun, fuqara'u. Taib, yan po yung mga jama' niya. So, lahat yan ay nakuha na natin yung mga jama' niya. At naisend na rin natin sa GC yung mga jama' ng mga kalimat na ito maliban sa Muslim. Yung Muslim ay, kung gagawin mo siyang jama' ay dadugtungan lamang ng waw at saka nun. Waw at saka nun. Madali lang siyang gawan ng pangmaramihan yung kalima na Muslim dahil dudugtungan mo lamang siya ng waw at saka nun. Gagaya din siya ng mudarris, mudarrisun, mujtahidun, mujtahidun. Taib. So, ganyan po yan. Dito naman sa al-kalimat al-jadida, meron tayong kalimat na al-haqal, yung bukid. Yung jama' niya ay hukul, yung kabukiran. An-nasu, mga tao. Al-qaryatu, ang baryo. Ad-dayfu, ang bisita. Al-shaykhu, ang matanda. Al-mat'am, yung kainan. Al-madrasatu, al-ibtidaiyatu, hindi naman to bago. Yung elementary, paaralan ng elementary. Tayo, yung mga bago lang dito ay yung haqal, hukul, yung nas, yung qarya, at yung mat'am. Yung daif ay nakuha na natin. Yung sheikh nakuha na natin. Al-madrasa, al-ibtidai nakuha na rin natin. Tayo, so yan po yung mga kalimat na napaka-importante po na malaman ninyo o di kaya makabisado ninyo yung mga jama' ng mga kalimat. Dahil napaka-importante po niyan. Lalong-lalo na nakasalalay dito yung mga susunod natin na mga aralin dito sa mga bagay na ito. Kasi hindi lahat, kagaya ng sinasabi natin palagi, na hindi lahat ng kausap mo o di kaya pinag-uusapan ninyo ay iisa lamang. Minsan ay marami. Minsan ay marami o kadalasan ay marami. Marami kayong pinag-uusapan o di kaya marami kang kausap. Taib. So inshallah, sa susunod na klase natin ay sisimulan natin yung pangalawang part ng lesson 13. Inshallah subhanahu wa ta'ala. At sana po ay naintindihan ninyo yung mga nakuha natin ngayong araw, lalong-lalo na sa mga jama' ng mga kalimat at yung mga pagbabago ng mga jumla mula doon sa pang-isahan patungo sa pangmaramihan. Dahil hindi lang isang kalima yung dapat mong baguhin. Dahil kailangan mo ring tingnan yung ibang mga kalima na kinakailangan mo siyang baguhin dahil sa isang kalima na binago mo. Taib, kagaya doon sa mga tamrin, mga exercises na kuha natin. Taib. So, kung sino man yung may mga katanungan o di kaya anumang concern, ay maaari po kayong magtanong
huwag po kayong mahihiya inshallah. Ay sasagutin natin inshallah yung inyong mga katanungan. Taib. So yung mga kalimat po na yan, yung mga jama ay kailangan po ninyong i-memorize. Isasali natin sa reporting yung mga kalimat na yon. Taib. So yung iba po na mga hindi nagre-report ay wala naman pong problema. Dahil yung problema ay babalik din lang naman sa iyo. Taib. So, kailangan mong tulungan yung sarili mo. Kasi hindi ko problema yan, hindi problema ng kasama mo, problema mo yan. So, kailangan mong, yung sa amin lang ay tumutulong kami na matulungan mo yung sarili mo. Pero pag kahit anong gawin naming tulong, kung hindi ka makipag-cooperate upang sa kabutihan mo, ay wala po kaming magagawa dyan. Pero kung kasama lang kita, pwede kitang paluin para mag-memorize ka. Pero hindi naman kita kasama. Hindi natin magagawang porsigihin ka. Right? So, yun po yung importante doon. Tulungan po ninyo yung sarili ninyo. Dahil bilang nagtuturo sa inyo, tapos na po yung role ko sa pagtulong sa inyo. Sa pagpapaintindi, binigay ko na po sa inyo. So ngayon, panahon na para sa yung tawag nito. Kaya naman mismo yung tumulong sa sarili nyo. Taib. So yun po yung pinaka-importante doon. Dahil pwede maging walang saysay yung pag-upo mo, pakikinig